Dubores! Paspas ang dagang saknaan, minunod usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Dubores News Roundup! Dubores News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Dubores News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot niya itong Sibya og sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dubores News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 28, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban has pagtuki ani mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. para sa mga nagunang balita sa lokal. Duha ka mga tawo ang patay sa nahitabong aksidente sa usa ka motorsiklo ug trailer truck diya sa may southbound lane sa South Road Properties kon SRP sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo ganinang buntag. Ang namatay ang driver sa motorsiklo nga si alias Ronel, 31 anyos ni taga barangay Careta, Cebu City, ug ang angkas niini nga si alias Stephanie, 19 anyos nga nagtrabaho sa usa ka hotel and resort nga duol ra sa maong lugar. Lumad ni nga taga lungsod sa Badyan ug uyab ni sa igsoon ni Ronel. Samtang ang truck driver giilang nga si alias Noreno, 48 anyos, lumad nga taga lungsod sa Baroy, probinsya sa Lanao del Norte, Minyo ug kasamtangang nagpuyo sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Base sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga padung unta mo duty ang angkas sa maong motorsiklo nga si Stephanie ug maokini ang gitig hatod sa trabahoan. Matud pa ni Floriza, ang representante sa maong trucking company nga eksklusibong nahinabi sa GMA Super Radio DWS nga maong truck padung unta sa Talisay Port aron ibalik ang ilahang kargo unya mo withdraw sa ubang pabaga produkto ug deliveries. Samtang matud pa sa dispatching personnel sa maong truck nga ang naka-motorsiklo naani sa center lane unya milabang sa Picas lane ug ni overtake sa auto dayon ni bangga sa truck nga naa sa ilahang luyo or sa inner lane maong natumba kini ug nalatayan sa maong truck. Nga, so nauna siya sa auto. Silihan siya sa auto, pag-abot niya diri, pag-abot niya diri, sa auto, nilakos pag siya diri. Yung among truck dito, nagsunod. Ibali na among truck, kiniabal, nasa luyo nila ba? Pag-ala niya, ligo ulit siya dito sa bangan. Nagpot ang motor, nabilin sila sa tunga. Muna, napasok sila sila. Ano man ganyan siya? Yan, pasok sila. Inyong naduog mga kapuso, ang truck dispatcher sa maong kumpanya o sa maong trucking company. Dugang pa ni Floriza nga andam ang ilahang trucking company nga mutabang sa tanan o bisan unsang gastuhonon sa mga biktima. Nasuta sab sa initial nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit nga padung sab unta mo U-turn ang maong motorsiklo apan ni minor maong naabtan sa maong truck.
og nadumbulan kini og natumba maong nalatayan hinungdan nga namatay ang duha. Sa pagkakaroon na impound ang moto ang truck o gagi kustodiya na ang maong truck driver sa otoridad samtang padayon pang investigasyon niini. Super Tanking Bote sa Double S. Sa pikas bahin mga kapuso, nangayo og pasaylo sa pamilya sa biktima og andam atubangon sa suspect. Ang kasong murder, human gipatay ni ini ang usa ka caretaker sa usa ka game farm diya sa may sitio Lubres sa barangay Pungol, Sibugay, Dakbayan sa Subo. Ang dinakpan mo si Jonathan, 43 anyos, lumad nga taga lungsod sa Talibon, probinsya sa Bohol, maoy primary suspect sa maong krimen. Kinsa nadakpan sa may Tabuan Public Market sa barangay San Nicolas proper, Dakbayan sa Subo, mga alas 9:50 kagabi. Giangko ni alias Jonathan nga siya ang nipatay sa biktima ug mitago siya sa maong lugar apan nadakpan sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan. Sa ilor din ang mga ron sa ilor, okay na, okay lang mo, pero po na. Inyong nga doog mga kapuso ang pagpangayog pasaylo ni Jonathan. Nasayran nga ang kining biktima, giilang nga si Giovanni, 46 anyos, nga nagpuyo sa barangay Pungol, Sibugay, Cebu City. Kanya caretaker ni sa maong game farm. Giingong iya sa usa ka drug personality nga nakalas sa panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nasayran nga human mamising og tulo ka adlaw ang maong caretaker nga si Giovanni. Wala na'y kinabuhi nga nakitaan, human nakautan ang lawas ni ini nga gilubong diha sa maong game farm. Matud pa sa suspect nga wala sa magdahom o wala siya'y intensyon nga patyon ang biktima. Apan napuno kini diin kada higayon nga magtagay sila, perming manghagit sab kini og sukmagay. Sa dugang pa nga kauban ra sila sa trabaho ug wala sila'y bisag unsang bikil o di sad kini mangbuli. Apan kung mahubog kini, magmaoy kini unya manghagit og sumbagay. Wasab siya kahibaw kung nganong siya ang kontrahan pirmi sa biktima kung kini mahubog. Tungod sa kwalay, sige, sa pangagit na ako. Panghagit. Maorgi akong gikuhan na git. Dili planado, sir. Dili git, kung magplano git ato maitabo siya nga. Natulog naman daw kuno to, sir. Imo man yung gikuha sa balay, imo Wala gipato. mo siyang kami gisiyagi na malit sa ilim nun dito. Wa mo So, siya. agakuan mo, gasabot mo mag-inom. Dahil sa ingon sa ako nga mag-inom tayo ni ko man na to. Ligaw kay mi kami tawag naman kay. Basta dili sa mag-inom okay mo guys siya. Wa nimo kawa. Laing pamahayag sa suspect nga si Jonathan. Una ni ini ang upat sa 5 kabaga suspect sa krimen ang unang nadakpan sa kapulisan. Diin ang usa kanila nga nadakpan kay minor de edad. Giingong mitabang sila ni alias Jonathan sa pagkaut sa yuta aron malubong ang biktima. Gibutyag ni Jonathan nga di kaayo lawom ang pagkaut nila sa yuta kun diin gilubong ang biktima ug wa pa kini misibat. Dayon paghuman sa maong krimen. Didto na siya misibat dihang gipangita na ang biktima human mamising. Nasayran nga ni adtong Agosto 24, 2025 ang kining biktima og 5 ka mga suspitsado. Nag-inom kini diin nagkabikil ang biktima og si alias Jonathan. Hinungdan nga gidunggab sa suspect ang biktima sa liog. Samtang gihimakak ni ini nga mogamit siya og illegal nga drugas. Sa pagkakaroon na tanggong na ang tanang mga suspitsado sa maong krimen. Ingon man pasakaan og kasong murder. Super Tanking Bote sa Double S. Super Radio. Double S News Roundup. O giingon mga kapuso nga ay ato ding i-congratulate ang Malubog Police Station sa ilahang achievement mga higala. Kay nadakpan gyud ang 5 ka baga suspitsado ni ining krimen sa usa ka game farm sa Pungol, Sibugay mga kapuso. Mo ni importante kay kining Malubog Police Station mga higala na namugna ni pertir bagyong layua anang lugar gyud. Nunya sa una mabulo man na engineer sakop nas mabulo. Ang problema, ang Mabulo nga police station naagid sa Mabulo. O niya kining Malubog, unahan pa diri sa Busay, perting layo Unang namugna ang Malubog kay kung naay mga krimen, aksidente sa bukiran, makaresponde ang mga pulis. Usanis mga nindot nga nabuhat, no, or nindot nga inisyatiba pagbutang og additional police station sa mga mountain barangays kay Tanawa. Dali na lang kaayo ang pagsulbad sa krimen. Pero anyway, ilaha man gining efforts mga kapuso, kung wa ni sila naningkamot atong mga pulis sa Malubog,
Di gini madakpan ang 5 kapag suspitsado mga kapuso nga na missing. Ang biktima na missing og 3 ka adlaw niya gipatay na ito. So congratulations sa job well done sa ato ang magasakop sa kapulisan diri Cebu City mga kapuso. Bigas bahin day 31 anyos nga lalaki patay humang kini gipusil sulod sila ang panimay di sa may barangay Tejero sa may sitio Silangan 1 sa Arellano Boulevard dakbayan sa Sugbo ganinang buntag o ganinang hapon. Ya matud pa sa live-in partner nga ato ang nahinabi mga kapuso nga dunay riding in tandem nga naabot diha sa ilahang balay. Ang back rider mo ini naog gitiunan sa ulo ang kining biktima. Yan isuway pa ni siya og hangyo nga ayaw sir. Pero gidayon gyud og pusil mga kapuso. Human sa pagpamusil, gikuha ang motor sa biktima unya maoy gigamit aron makasiba. Matud pasab sa inahan nga biktima nga wala siya nailhan nga kontra siyang anak. Panayang nihibawan mo suyop lang kini og illegal nga drugas. Karon mga kapuso, ongoing ang hot pursuit operation sa tuang kapulisan. Mailabot atong mga suspect nga nagkuha sa motor ug nagpusil patay ni ining si Emmanuel mga igala. Bigas bahin kapin sa 500,000 nga balor sa mga vape products nga giingong walay permit gikan sa Department of Trade and Industry gikumpiskar sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7 CIDG. Nya tulo ka mga vape shops ang girundas kapulisan kinahimutang dias may San Miguel Road, Apas, ML Quezon, Barangay Paho, Sitio Kilawin sa Barangay Tangke Talisay. Matud pa ni Lieutenant Colonel Jeric Filosofo. Tigpamaba sa CIDG 7 nga nakadawat ni sila og report impormasyon gikan sa Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products, their devices and novel tobacco products. Labot sa mga gibaligyang vape products nga matud pa way permit gikan sa DTI. Una diha. Kinahanglan man mga permits mga kapuso gud kay vape products ba ni? Nya grabe ang competition aning vape products no sa makauna lang. Bigas bahin ay usa ka 44 anyos nga lalaki na preso man gipasanginlan nga nagduwa siya ang kinataw atubangan sa usa ka grade 7 student yes may maghaway dakbayan sa Talisay miaging gabi. Goy, sa investigasyon na suta nga nagduwa siyang kinataw ang suspect na atubangan sa biktima gani mitanyag pakiniug sa lapi sa biktima aron lang nga makighilawas. Nahibawan nga gibuhat na kini makadaghan nga higayon sa suspect hangtod nga nahadlok na ang biktima nya misumbong sayang inahan. Samtang ang biktima uban sayang inahan nangayo nigtabang sa tuang barangay hangtod nga gidakop ang suspect mga kapuso. Iya si Angkol. 44 anyos nagakol, grade 7 gyapon. May mananil katiron imuhang panit niya koloy. Kaluoy taon trauma ning grade 7 ay di basta-basta pagkuda ano. Kung sa una pa first year high school kay grade 7 pa man. Kaya na may edad ni mo buwang naman in taong ka. Magyapon ka ni mature do. Ana ra gyapon imong panghuna-huna. Tanan nimo ang biktimahon kini pag yung grade 7. Paglagot kog mga ingani nga klases tao. Usa man ni asawa di ni minyo. Ay kung wa man gani do apiit na lang gina ay pero darawa priso na noong ka. Imo pa tong gipapiit sa pultahan nga medyo kanang huot-huot engineer. Igo-igo yung hubag, hindi sa ka makahunahon na og laing mga binastos kay hubag man. At least no luwas ka sa mga tauhanon, mga nimunyo nga pangunahuna kay ni hubag man. Kita ka mapriso no, mamo gid ato. So imo ni paminana kung tambag makagawas nga ni kaniya. Sa sunod nga makahunahon na kag di maayo ipiit. Busga gyud kay para 1 week hapsay imong pangunahon na ang imong hunahon lang no di nakakaunahon nagbinastos di nakakuan kay sakit man no ang imong hunahon tambal para unsaon pa di mo hubag.
Is di ka mapriso, di ka kaunahon na ugan, di ka kasas Ginoo. Uguya gini mong tawhana ka. 44 anyos naman ta. Bigas bahin mga kapuso. Deo sa kalulo, pasakan og kasong illegal gambling. Ug laing duha ka mga kauban ni ini human magtigbakay sa mingaw nga kasagbutan. As may San Remigio mga kapuso, astang paita ginulo. Ang kining tigbakay para ra gyud kusog mudagan ha. Kung tan-aw na to, apiki na ato ang arthritis, no, nanatay mga uric acid sa kilid-kilid. Ato nagitas mga official nga mga sabungan. No, pero kung kusog pa ka mudagan, medyo batanon pa ka, tan-aw nimo, ma-absan pa nimo or dili na kagukod nimo ni mga pulis, aka na, tigbakay ka. No, duha mo na kabuok, hindi gani ka mudagan, ay nalagyog hagad na ng tigbakay. Mahibong lang ka nga na manilhig diya sa inyong atubangan nga sabungan man dire kasagbutan yun namin nanilhig. Mauna na nagpaniid na. Tayanan kina mga manilhig engineer kan dool may tigbakayan di. May bagay pagkahoy ba? Pulis na ito. Hop, way mulihok. Anyway, mga kapuso, sa di patabato sunahan, palutson sa tani ang Pursuing sa mga balita, Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. sa di pa na ito ni dawato ng mga reports sa itong mga kaubanan, mga kapuso, no? May pagpaminaw din, no? Ni Vincent Glentigaw, akong classmate kina ito sa elementary, no? May pagpaminaw diya, boss. Huwag kamustang buhay-buhay. Super Radio. Sa Bigas Bayan, mga kapuso, regional target listed individual na dakpan sa PDS-7. Super Decime. Pasok! Usa ka regional target listed drug personality ang nadakpan sa bypass operation ng Gilusad sa PDEA Provincial Office, uban ng Bohol Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, ang Bilaran City Police Station, ug PNP Bohol Maritime Police sa Purok 2, Barangay Tip-Tip, ang Bilaran City Provincia sa Bohol kagahapon sa hapon. Si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nila sa subject sa operasyon na si alias Rene, 24 anyos, sulay trabaho ug nakuyo sa Barangay Ubuhan, ang Bilaran City sa mga probinsya. Nasa konspiratiba ang unong kaputos kito ang sabo nga nitimbang og 50 gramos ug banabanang valor og 340,000 pesos by bus money ug usa ka motorsiklo. Nasa kasimanang ipaubo sa case build up ang suspect ug nasuta nga makadispose kini og 100 grams sa sabukan at simanang ebidensya nga nasakmit isumiter na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis ug proper disposition. Atong kalapasan section 511 article 2 sa Republica Canon 6 sa ipasaka batok sa dinakpan. Kinis Desmay Padilla sa Junay Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. 5 ka mga sugarol gipangdakop sa kapulisan human sila nasakpan nga nihimo sa illegal nga sugal sa probinsya sa Sugbo. Super Gabriel, pasok! 5 ka mga sugarol ang ipangdakop sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Human sila nasakpan nga nihimo sa illegal nga sugal sa probinsya sa Sugbo. Sud sa 5 ka dinakpan, duha ang mga babae niini samtang tulusab ang mga lalaki. Unang nasikop mao si alias Giselle May, 25 anyos, didto sa Barangay Lanao, lungsod sa Moalbual, diin siya ng isyu og illegal nga suertres. Nasikop sab si alias Marilyn, 46 anyos, didto sa Upper Mohon, Dakbayan, Talisay nga nang isyu sab og illegal nga suertres. Ang duha ka aser nga mga babae ang nakuha og ebidensya silang ipangpataya sa illegal nga sugal. Gipangdakop sab sa operatiba ang tulo ka lalaki nga nagkalingaw sa pag-antong sa sinsiyo o nagduwa og hantak dito sa Sitio Libra, Barangay Poblasyon, Dakbayan, Talisay. Ang mga dinakpan mao sila si alias Crescencio, 31 anyos, alias Aidin, 32 anyos, nga pulos taga Barangay Tangke sa Nasgutang Syudad, ug si alias Apolinario, 42 anyos, nga taga Barangay Campo 4 sa Nasgutang Dakbayan. Ang kapulisan sa Talisay may rumbo sa dapit og nasakpan ang mga dinakpan nga nagsugal, hinungdan nga sila gipangsignit o gipaslak sa bilangguan. Gigatakda sila nga pasakan og kaso may labot sa pagpahigayon og illegal nga sugal. Kini si Super Gabriel Bonhoc sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Cebu Provincial Local School Board migamit na sa sobra 1 billion pesos nga pundo nga wa magamit ni kanhi Governor Gwen Garcia. Super Lloyd, pasok!
magamit na yun ang sobra usa ka bilyon ka pesos nga wa maggamit ka pundo alang sa Provincial School Board nga matud pa karon bago ang Provincial School Board gipangunahan ni Governor Pambari 4 ni palabang og gi-approve sa total budget nga 776.5 million pesos unya katunga nini or 500 million alang kini sa pagtukod ng mga classrooms ang uban alang usab sa mga pagpaayo sa mga lawak ka saringan labi pa ang gitawag og Gabaldon Heritage Building nagastuhan og 129 milyones ka pesos unya mga learning materials and innovations nga mobalor og 30 milyones ka pesos school repairs 13 million unya pag-support sa mga regional and national sports program gigastuhan og 12.3 milyones ka pesos financial assistance alang sa 2025 division activities 8.7 million unya laki ba sa pag-uban pa mga gastuhanan kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DWS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Desame Padilla, Super Gabriel Bonhoc, ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Okay, ato ning kumustahon ng dagan sa panahon mga kapuso, no? Kay weekend naman ta, pareha karon no, kalit lang sa dag-uwan. Kay para maanda mo sa inyohang mga lakaw mga kapuso ning Saturday ug Sunday, pinangado na rabi dagkong kalihukan ning Sabado Domingo, no? Inig ka Domingo kay warag na ato'y fiesta. Anyway, nasa atong linya mga kapuso si Sir Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Sir Mark, maayong hapon. May hapon Sir John Kim o sa itong mga suking kaminaw, itong latest update bahin sa kahintang sa itong panahon karong hapunan at na sa weekend. Ang Southwest Monsoon ng Habagat patayo nag-apekto paghapon karon sa Southern Luzon, sa Kabisayaan, ingon man po sa Mindanao. Pero nag-monitor ato ang katong bagyong si Hinto na karon na naggawa sa itong Philippine Area of Responsibility and palayo na sa nasod patulog na siya diha sa Vietnam. Aton siyang ginamonitor paghapon kay nag-aapekto pa ni diri sa kasadpang bahin sa Luzon. Pero wala nang ni siya ka-apekto na sa bisang bahin diri sa Kabisayaan. Kining habagat para mag-apekto diri sa Kabisayaan, magdalag mga pag-uwan, magkunong kilat gabi na dahil hapon sa gabi. And sa Domingo, mas pabor sa ulan, no? Mas taas ang chance sa mga pag-uwan ika-Domingo ug Lunes tungod gihapon ni ining habagat. Para sa kainitang sa hangin sa kalagatan diri sa Kabisayaan, doon na pagkabutay masinasi nga hinay, ito na sa kasarangan na buguros sa hangin, nga gikan sa habagatang kasadpan, ito na sa habagatan. Diin na to ang katagatan, doon na pagkapuhinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dito sa Cebu itong katagatan, doon na hunas kang alas 7:44 sa gabi, taog, ugma na sa alas 2 sa kaadlawon. Temperatura karong hapon na ito na, mga adlawan, mga sukod, gikan, 25 ito na sa 32 degrees centigrado. Haring adlaw, ning salot uli ng alas 5:55 sa hapon, musilang, ugmang alas 5:05 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 6:00 na sa gabion, ug mao na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, si Mark Gales, maayo gabi og daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Mark Gales sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa lipat naman tusunahan mga kapuso. News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ito ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Tita Maglangan, arita sa ito ang mga hisgutanan. So, yung tako ganahan mo takol ano engineer pero murag sakit ki just mata no. Kining pamahayag ni Congressman Richard Gomez. No, may labot sa pagpangutana sa iya sa mga media, no, sa journalist mga kapuso. May labot sa isyu nga gilabay ni kinsa to nga mayor. Medyo distansya naman sa kuni. Matag of Mayor Bernie Takoy. Kung matod pa, gi-criticize si
Kong tungod sa kakuwang daw og suporta sa mga flood control projects, mga kapuso. So, sa mga wala kaayo kahibaw sa isyu, mga kapuso, no, medyo ni buto man sa Leyte, mga igala, na issue nga gilabay ang usa sa mga mayor ngadto sa kang congressman. Congressman Richard Gomez, no? Si Goma, Kong Goma. No? Karon, syempre ang mga national nga mga news outlets, dili ni basta-basta nga mga media personality engineer, national ni. No? Kay if you want tanawon, si Richard Gomez is a personality na gyud. No? Artista sa una. Karon congressman na. No? Ato lang basahon naaman ni siyang Facebook page. No? Ang gipangutana atong basahon ang mga question sa media. Good afternoon, Kong. Si ano to from other outlet. Dito na i-mention ng outlet pero lahi po ni. Kong Gomez, may we invite you to get your side regarding the reported damage flood control in Matag, Leyte, which Mayor Takoy has mentioned and linked to your name po. So gipangutana, gikuha ang iyang side kay gipasanginlan man siya. Laing pangutana, laing media outlet, dako po ni, kong reporter ni sa blah blah blah, we are writing a story on the recent statement of Mayor Bernie Takoy regarding sa flood control project. Laing media na po, ikatulo, dako sa ni. Di lang mo mention nga kay Kuan. No? So, pag-uusapan lang po para sa panig nyo about Leyte Mayor links Richard Gomez to damage flood control. Next, lahi na po, no? Kini okay. Radyo and TV po ni ang sunod nga nangutana. No, topic, flood control project ang issue. Nag-set sila og time for interview ug uban pa kay para makuha ang iyang side. Lain na po. Pila ba ni kabuok nga mga media? 1, 2, 3, 4, 7 ka mga dagko nga media outlets ang ni-reach out kay para kuhaon ang iyang side kay gipasanginlan man. Kaya ba mo siya gibuhat ni Congressman? Atong basahon niyang caption na iyang gi-screenshot ang pangutana uban sa pangalan, numero sa telepono o gipost sa iyang Facebook account. Niya gibutang, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more mga ungas. Wa ko kagets nga nung imong gibanatan, imong gisaway. Kung dili kuhaon ang inyohang side, buingon mo nga bias. Kung kuhaon ang inyohang side, buingon sa mong bayaran. Pila raman na tayo pag-explain. Pabor man ata ni Nemo kung Goma. Diba? Pabor ni mo nga mo explain ka regarding sa gilabay nga issue batok nimo. No, napil ra ba ito ang kaubanan re? Ito sa Manila, yan to pangalan, pero ang Manila na to, kining ni DCWB na amgug ko'y kaila dito. Na usually, if na-i-issue sa Cebu, yan na sila'y tao nga gusto or politician nga gustong ipa-interview, arin ako mangutana. No, so mo gud iyang trabaho, mukuha og number, ingnon nga, sir, pwede ba ka ma-interview? Karon giapil man sa guniyan ko nga, grabe. Ang trabaho sa tao mo, kontak ra gyud. Yung kuhaan kag side or reaction may labot sa issue. Pero giing nagbayaran ay. Wa jud ko kagets nga nung naabot sa punto nga anong defensive, no? Natural para mabalance ang storya. Kinahanglan kuhaon ang duha ka side. Gilabayan kag issue sa mayor. Siyempre, kuhaon po na ang side nimo para mabalanse. No, mabalance sa storya ba? Giingon sa mayor ingani,
ang giingon nimo ingana. So balance ang istorya, di ba? Left and right, A and B. No, ingana ba balance? O kagets nga nung nasuko ka, imong gipost niya, imong ingnag mga bayaran? Ala. Pero siya ka nang, siya ko nang tanaw, defensive ba? Diba, di ka ka-explain nga, no? Ala. Di ka katubag sa isyo ni Mayor, no? On a national level? Di ka gustong mudako? Mo nang, lang? Ay, doon wako ka gets good. Nga nung maabot sa punto nga imong sawayon. O guban na. Pero anyway, imo sad na. Muna giingon nila. Imo sad na. Kung sa ubang pang istorya, pag congressman sa adong. Ala. Adi man ta congressman, so ikaw ra ginakibaw nga nganong naingana imohang reaksyon. Wa sad mi kibaw nganong ingana imohang reaksyon. Nagibalance ra man ta ang istorya, pero man tan-aw murag defensive ra kay kakong. No, wa ka ko gets nganong ingana imong reaksyon nga patubagon ra man ka. Pwede man ka dito mo ingon nga si kuan na daghang kag pwedeng buhaton sa interview. Pero di ka ganahan. Ala. Anyway, pila ni 7, no? Inaanay mga post sa social media nga aduna gyud kalapasan sa Data Privacy Act. Kinaamay mga numero na ay number, pangalan, posible sa ni mapasok sa cyber libel mga kapuso. No? Ang iyang gikuan. So, ngutan ko sa kong kauban, si di na to pangalan sa DCBB mga kapuso, they are trying to check legal aspects. No? If unsay buhaton. Pero good luck ni mo kong. Ala. Nagkuarabas mga kumpanya nga kuan. No? Puro national. Wa gyud ang utana nga local. Wa gyud kay gipost nga local. Puro gyud national ang utana, no? Gusto lagi i-balance. Kay di man imong pangan dako naman god. No, dako kay imong pangan para isantabi ba or ipadaplin ang isyu. Artista ka nga nahimong politisyan. Nya, labi na ang issue is flood control nga karon grabe ka init. May issue gusto lang kuhaon imong side, imo man gi-post. Kol? Imo man giingnan nga murag nagdawat og something. Oh, kasabot. No? Ingna lang gud kung pwede ra man na di mo di tubagon, pwede ka nga no comment. Pwede ka nga paaboton na lang nato ang resulta sa investigasyon sa Senado. Paaboton na lang nato ang resulta sa investigasyon sa Congress nga magsugod karong September 2. Pwede rin na, no? Pwede rin ka di mo komento. Pero ay mong gipili nga i-post ang question na imong ingnan nga gigastuhan. Amazing congressman. Kung di ka tubag, ay na lang yung tubag. No? Gigaan na gani kag platform diha. Gigaan kag oras, no? Oras, panahon, lugar sa mga dagko nga network para motubag sa certain issue nga init kaayo ron paita. Anyway mga kapuso, sa dipata mo to na Super John Kim Bote, Double S News Roundup. okay, may pagpaminaw ni Boss Eugenio Tagsip. Ang gabi diha, boss. Sa pangutana ni Jose Ferrer Dodong, maayong hapon, Sir John Kim. Kanon sa ang senior citizens nga financial assistance sa Cebu City, sir, wa pagyoy date, wa pay adlaw. Nangutana ta sa kaubanan na to sa OSCA, wa pagyoy daw adlaw nga giset ang dakbayan sa Sugbo sa financial assistance nga pagpanghatag no, sa to ang mga senior citizen. Tangatang lang mo, sir, basin Lunes pohon, makahatag na tag-adlaw kung kanus agyod ihatag ang financial assistance. Si Ma'am Annalyn Saldivar may pagpaminaw. Si Boss Belcar na Basulo nagtuo si Richard shooting. Sige, siya gihapoy leading man. Shout out gihapon ni Alan Reyes ang pagpaminaw niya, boss. Bailing Kahis, plastiko na tingali na. Oy, akong idol si Sven Aliga. No, akong classmate kani adto sa engineering. Sus, mga Sven. Kung napadayon pa ta sa tong civil engineering, kontraktor na taataron nila. No, pero tira siguro na tong dato Ay
nako, pero may lang gani. Ay, wataw ko ano, ma-expose na ang mga kurap-kurap. Sbin? Ala. Tintalon ra gid tanil. Dali ra ba kita matintal? Ala. Ang gabi ha. Onya si Eugenio Tagsip. A good PM Super John watching in sitio Kamansi. Calmly Sonyo may pagpaminaw. Si Atos Tumimbang. Si Ma'am Veronica Rama Lopez. Si Agosto Marfito mga kapuso. Yun niya si Bossing Vincent Glentigaw. Akong migong engineer. Musta Bossing? Kasmit din ako sa elementary kaniadto mga kapuso. Nalahos yung pagka-engineer. Ako in town, badlongon mo gusto una. Paita lagi eh. Pero sige lang, kung na-engineer pa karon, di mo ta mag-uban ron. Mamatilos Evelyn, may pagpaminaw. Sonia Bilagantol, maing gabi eh. Percy Lauronilla, si Morning Star Salvio mga kapuso. Uy, si Tita Vicky ha, Southwestern University. Tita, daghang kayong salamat sa imuhang gihatag nga ham, egg, and cheese. Siyan, walay taga Southway, wala kaila ni Tita Vicky. Salamat kaayo tita ug may gabi nimo sa imuhang pamilya. Anyway, mga kapuso, wala kita igong oras diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote at ang iyang 24 oras mo sunod na. Mayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat, totoo.